Samantala, delegado ng bansa sa 72nd session ng Harvard National Model United Nations Conference, ang tubong Cotabato City na si Dato Jamshid Hisham Bandila. Ang kanyang karanasan ay patunay na kayang makipagsabayan ng Bangsamoro sa mga pandaigdigang usapin. Ang news na mula kay Marcus Uy. Isa sa mahigit 2,000 kalahok mula sa buong mundo at delegado ng Pilipinas sa ginanap na Harvard National Model United Nations Conference sa Boston, Massachusetts, ang tubong Cotabato na si Dato Jamshid Hisham Bandila. So it is the 72nd session of the Harvard National Model United Nations. So it's an MUN conference celebration. So basically, gumaganap po kami doon as diplomats, as ambassadors of a country. May represent kaming country doon. And my mga committees, ako po ay na-fall under the legal committee, which is our mandate or our topic. That committee is about maritime disputes. So which is, relevant rin siya sa Philippines. Yes po. Almost 2,000 po. Mga delegates po are from karamihan po from Latin America like Venezuela, Colombia, Peru. Isa sa naging bahagi ng presentasyon ni Bandila ay ang pagtatanggol sa posisyon ng Pilipinas kaugnay ng maritime disputes, partikular sa usapin sa West Philippine Sea. So, as a delegate of the Philippines, pinagtanggol po natin yung mga maritime disputes natin doon, yung mga nangyayari sa ating mga islands, sa West Philippine Sea, the disputes naman natin doon with China and such. But, hindi natin sila pwedeng directly na kasalanan ng China ganito-ganyan since you need to be diplomatic in that one. So, kailangan dadaanin sa negotiation, sa mga resolution, and sa mga agreements. So, ganun po ang ginawa natin doon sa conference. Bukod sa pagiging delegado, ibinahagi rin ni Bandila ang organisasyong kanyang itinatag sa Cotabato City, ang Sinag Youth Philippines na nagsimula bilang Sinag Cotabato City. Sinag Youth Philippines started in Cotabato City. It was before Sinag Cotabato City. So, I founded it. So, together with my friends, it was like last Ramadan din, last iftar. Nag-start siya sa isang simple iftar right lang. And nag-expand siya to other projects, mga outreaches, tumulong kami sa Tuto, at tumulong kami sa yung mga nasanatan ng mga pati sa Maguindanao, ganyan. So, doon nagtumulay si Cotabato City. And recently lang, 2025, in-expand namin siya to Sinag Youth Philippines kasi gusto rin namin yung mga other youth na hindi lang Cotabateños kundi mga taga-Davao, mga taga-ibang lugar. Nagbigay rin ng payo si Bandila sa mga kabataan na huwag matakot sumubok at tanggapin ang mga oportunidad na dumarating sa kanila. So, ang message ko po sa mga kabataan is if may opportunity po na darating sa inyo, you should grab it. Kahit natatakot po kayo, kahit hindi po kayo sure, you should grab it. Just do it. Because kung hindi nyo po siya kinrab, kahit naman po alam nyo, kaya nyo or kahit pero kaya nyo pero natatakot kayo, kailangan nyo pa rin siyang kunin dahil pagsisisihan nyo po yan na sana kinuha ko na ng opportunity na ito or hindi nyo alam pagkatapos ng opportunity na iyon ay meron pang mas malaking opportunity na darating sa inyo. So just grab opportunities, take it kasi hindi lalapit ang opportunity sa inyo pag wala kayo, pag hindi kayo ang mahabol sa opportunity. Si Dato Jamshid Hisham Bandila ay kasalukuyang nag-aaral sa De La Salle College of St. Benilde at kumukuha ng kursong Bachelor of Arts in Diplomacy at International Affairs. Mula sa Cotabato City hanggang sa isang pandaigdigang entablado sa Estados Unidos, ipinakita ni Dato Hisham Bandila na kayang makipagsabayan ng kabataang Pilipino sa international issues. Bilang miyembro ng youth sector, isang patunayan niya na sa tamang paghahanda, tapang at pagtanggap sa oportunidad, walang hanggan ang maaring marating. Marcus Uy, iMinds Philippines.